Ang kasalukuyang giyera sa pagitan ng Israel, USA at Iran ay nagmula sa matagal ng tensyon tungkol sa nuclear program ng Iran at suporta nito sa mga proxy groups tulad ng Hamas at Hezbollah. Ngayong February 2026, naglunsad ng joint strike ang Israel at US sa mga lungsod ng Iran, kabilang ang Tehran upang sirain ang missile capabilities, nuclear facilities at regime ng Iran. Ang hidwaan sa pagitan ng Israel, Estados Unidos at Iran ay patuloy na nagdudulot ng matinding pagdurusa sa maraming tao. Dumarami ang bilang ng mga nasawi at nasugatan, kasabay ng magkasanib na pag-atake ng US-Israel at marami ang natatakot. Mga kapatid, ang pagyanig ng mga bansa ay hindi basta-basta lamang. Ang mga kaganapang ito sa ating mundo ay isang paalala na ang mga nakasulat sa Biblia ay unti-unting magaganap. Mateo 24 verse 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyong huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang mangyari ang mga bagay na ito datapwat hindi pa ang wakas. Ang mga digmaan at kaguluhan ay bahagi ng realidad ng mundong makasalanan. Sa paglipas ng panahon, paulit-ulit na nararanasan ng sangkatauhan ng labanan ng mga bansa at kaharian. Ang mga balita tungkol sa digmaan ay nagdudulot ng takot at pangamba, pero sinabi ng Panginoong Hesus ng mga ito ay kailangang mangyari bilang bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Ang babala na huwag kayong magulumihanan sa gitna ng kaguluhan. Malinaw ang utos, ang takot ay natural na maramdaman sa panahon ng panganib. Pero ang pananalig sa Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Ang mensahe ng Panginoon ay hindi upang magdulot ng sindak, kundi upang magbigay ng katiyakan na ang Diyos ay nananatiling may kontrol sa kabila ng kaguluhan sa mundo. Ang mga digmaan ay hindi agad nangangahulugan ng katapusan. May takdang panahon ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya dapat nating gawin ay hindi pangamba, kundi paghahanda. Pagiging matatag sa pananampalataya at pananatiling tapat sa Kanya, alam na siyang may hawak ng kasaysayan at ng ating kinabukasan. Ang kaligtasan ng bawat tao ay nasa Panginoong Jesucristo lamang. Hindi natin makukuha ang tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng politika, kapangyarihan o anumang lakas ng tao. Ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa natapos na gawain ng Panginoong Jesucristo. Kapatid, ngayon pa lang piliin mo na ang kaligtasan. Anuman ang mangyari sa mundo, sana'y handa ang ating mga kaluluwa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Patuloy na inaalay ng Diyos ang Kanyang awa at bukas pa rin ang pintuan patungo sa kaligtasan. Huwag nang maghintay para sa mga kaganapan ng hula ng tribulation anong pagbangon ng Antikristo. Sa halip, mas pagtuunan natin ang ating kaligtasan ngayon na. Kung patuloy kang tatanggi sa biyaya na inaalok ng Diyos, ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos at sa apoy ng impyerno ang kahihinatnan. Samantala, ang pagtanggap sa kaligtasan ay isang pangako ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay darating, kaya mahalaga na handa ang bawat isa sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas.